ang employee ay naghain ng kasalukuyang petisyon partikular upang questionin ang legalidad ng kanyang suspensyon at ang kanyang karapatan sa mga benepisyo, bayad sa abogado at danyos. Ang mga pangyayari sa kaso gaya ng buod ng Court of Appeals, CA, ay ang mga sumusunod. Ang employer ay nakikibahagi sa negosyo ng design engineering at construction management noong Hunyo 1, 1994. Tinanggap nito ang employee bilang junior engineer. Sa kanyang reklamo sa NLRC, humingi ang employee ng tulong para sa illegal dismissal, illegal suspension, hindi nabayarang sahod, danyos, actual, moral, exemplary, at bayad sa abogado. Ayon sa kanya, tumanggi siyang sundin ang utos ng employer na alisin ang security features ng mga programa dahil inaangkin niyang siya ang may-ari. Kaya, aniya, illegal ang kanyang pagkakatanggal. Dagdag pa niya, wala sa kanyang kontrata na tungkulin niyang gumawa ng computer programs at wala ring nakasaad na automatikong magiging pag-aari ng employer ang mga ito. Pinayagan niya ang paggamit ng mga programa pero hindi ibig sabihin na isinuko niya ang pagmamay-ari sa panig ng employer. Iginiit nila na sila ang may-ari ng mga programa dahil ginawa ng employee ang mga ito habang nagtatrabaho at gamit ang pasilidad ng kumpanya. Bilang may-ari, maaari nilang utusan ang employee na alisin ang security features. Ang pagtanggi ng employee ay insubordination na dahilan para siya ay tanggalin. Parehong nagpakita ang dalawang panig ng mga sertipiko ng copyright mula sa National Library. Sa huli, nagpasya ang labor arbiter na may sapat na dahilan ang dismissal ng employee at nasunod ang tamang proseso. Kaya ibinasura ang reklamo ng employee kasama ang kanyang mga hiling na bayad at danyos. Noong Hulyo 31, 2019, nagpasya ang NLRC na baliktarin ang desisyon ng labor arbiter. Sinabi ng NLRC na valid ang preventive suspension ng employee pero illegal ang kanyang dismissal. Ipinaliwanag ng NLRC na nasunod ng employer ang mga rekisito ng batas para sa preventive suspension. Bilang senior engineer, may hawak ang employee ng mga dokumento at maaaring magdulot ng banta habang iniimbestigahan, kaya't makatarungan ang suspension na hindi rin lumampas sa 30 araw. Gayunpaman, nabigo ang employer na patunayan na may sapat na dahilan para sa dismissal. Ang basehan nilang insubordination ay kulang dahil hindi napatunayan na ang pagtanggi ng employee na alisin ang security features ay may masamang motibo. Noong siya ay tinanggal, wala pang malinaw na desisyon kung sino ang may-ari ng mga programa. Dagdag pa, kinilala ng NLRC ang ruling ng IPO noong Setyembre 28, 2007 na ang employee ang tunay na may-ari ng mga programa. Dahil dito, may karapatan siyang tumanggi sa utos ng employer na alisin ang security features. Sa huli, idineklara ng NLRC na illegal dismissal ang nangyari at iniutos ang pagbabayad ng separation pay at back wages sa employee. Ang iba pa niyang mga claim ay ibinasura dahil kulang sa ebidensya tungkol sa preventive suspension. Sinabi ng Court of Appeals, CA, na tama ang NLRC sa pagdesisyon na valid ito. Nasunod ang mga rekisito ng batas at jurisprudence. Noong panahong iyon, hindi pa tiyak kung sino ang may-ari ng mga programa. Dahil nilimitahan ng employee ang access, itinuring itong seryosong banta sa ari-arian ng employer habang wala pang ruling mula sa IPO. Wala ring ebidensya na lumampas sa 30 araw ang suspension. Kasabay nito, sinabi ng CA na nasunod ang procedural due process, nagbigay ng notice at pagkakataon na magpaliwanag ang employee, ngunit kulang sa substantial due process. Ang dahilan ng dismissal ay willful disobedience, pero hindi napatunayan na ito ay makatuwiran. Sa kontrata ng employee bilang junior at senior engineer, wala namang nakasaad na tungkulin niyang gumawa ng computer programs. Wala ring kasunduan na ang mga programang gagawin niya ay automatikong magiging pag-aari ng employer. Dahil malinaw na ang employee ang may-ari ng mga programa, ang utos ng employer na i-unlock at isuko ang source codes ay hindi maituturing na legal o makatuwiran. Kaya't ang dismissal ay walang sapat na batayan at kulang sa substantial due process. Tungkol sa mga monetary claims, kinatigan ng Court of Appeals
CA, ang desisyon ng NLRC. Walang malinaw na ebidensya na nagpapatunay na entitled ang employee sa moral at exemplary damages. Indagdag pa, hindi rin pwedeng ibigay ang hiling ng employee para sa unpaid employment benefits. Wala sa records na nauna itong iniharap sa labor tribunals. Sa kanyang complaint at position papers, tinukoy lang niya ito bilang unpaid salaries. Lumabas lang ang claim na ito sa apela kaya't hindi maaaring tanggapin. Ayon sa employee, magulo ang desisyon ng NLRC. Parang sinangayunan nito ang labor arbiter na ang illegally dismissed employee ay entitled sa reinstatement separation pay, back wages, moral at exemplary damages at attorney's fees. Pero sa huli, tinanggihan ng NLRC ang lahat ng kanyang claims. Dahil hindi malinaw ang basehan ng desisyon, sinabi ng employee na ito ay void at unconstitutional. Iginiit ng employee na mali ang CA sa pag-apruba ng preventive suspension. Ayon sa IPO, umiiral ang copyright mula sa oras ng paglikha ng mga programa 2001-2003. Kaya noong siya ay sinuspinde noong 2004, siya na ang may-ari ng copyright at walang basehan ang suspension. Kung sakaling hindi patiyak ang ownership, dapat umiral ang equipoise rule na pabor sa empleyado. Dagdag pa niya, lumampas sa 30 araw ang kanyang preventive suspension. Ayon sa employee, entitled siya sa lahat ng benepisyo kahit hindi ito naisama sa kanyang position paper. Iginiit niyang may jurisprudence at kontrata sa trabaho na sumusuporta dito. Dagdag pa, nagkasala ang employer ng copyright infringement, illegal dismissal at humingi pa ng PHP 2,000 mula sa kanya. Dahil dito, naniniwala siyang karapat-dapat siya sa moral damages, exemplary damages at attorney's fees. Sa huli, sinabi ng CA na hindi rin nararapat ang award ng attorney's fees dahil wala ang mga kondisyon na hinihingi ng batas para maibigay ito. Noong ipinataw ang preventive suspension sa employee, wala pang desisyon ng IPO kung sino ang tunay na may-ari ng mga programa. Dahil tumanggi ang employee na ibigay ang source codes, itinuring ito ng employer na seryosong banta sa kanilang ari-arian. Kaya't may sapat na dahilan ang employer para sa preventive suspension. Tama rin ang naging ruling ng CA na hindi lumampas sa 30 araw ang preventive suspension. Nagsimula ito noong Enero 14, 2004 at natapos noong Pebrero 13, 2004. Sa susunod na working day, Pebrero 16, 2004, tinapos na ng employer ang kaso at tinanggal ang employee. Tungkol naman sa moral at exemplary damages, pati bayad sa abogado at iba pang benepisyo, sinabi ng CA na walang sapat na ebidensya para ibigay ang mga ito. Huli nang naisumite ng employee ang mga dokumento at hindi pa ito kasama sa kanyang original na reklamo, kaya't hindi maaaring idagdag sa apela. Hindi rin pwedeng basta ipalagay ng employee na dahil nanalo siya sa apela, automatikong makukuha na niya lahat ng benepisyo. Kailangan pa ring patunayan at suportahan ng ebidensya ang bawat claim. Ang simpleng aligasyon ay hindi katumbas ng ebidensya at walang bigat sa korte.